Umaabuso yung iba. Nako, patawarin kapatid. Sige po, kapatid. Brad, magandang gabi po. Meron lang po akong gustong hilingin sa inyo na kung lolobin po, gusto ko pong magkaroon po ng kahit na maliit po na negosyo tungkol po para po sa pamilya ko po. Kasi may plano po kami mag-build up ng negosyo. Tsaka yung tungkol po sa securities needs po, kailangan ko po ng radyo at saka flashlight po kung lolobin po. Yun lang po. Yung sa security, sislos? Ano yan? Radyo po at saka flashlight. Kailangan mo ng radyo at flashlight para sa security. Papasok ang security guard? Angka. Yes, po. Lang kung taga saan siya, kung gaano nakatagal sa iglesia, sislos, ano ba? Taga saan ka, kapatid? Taga Cavite po ako, bali 9 na buwan pa lang po ako sa iglesia. 9 na buwan ka pa lang sa iglesia. Yung hinihingi mong radyo at saka flashlight, para saan yon? Para sa securities po, tsaka po sa family business po, like sari-sari store po, kahit na konting na po. Humihingi ka ng sari-sari store. Kapital po, kapital. Bali, ilang buwan sa iglesia, kapatid? 9 months? Opo, 9 months po. Ang hinihingi po niya ay two-way radio. Opo, tsaka Saka pang flashlight. financial needs po sa family business po. Tsaka puhunan sa family business. Ang gusto niya ay sari-sari store. O kapatid, pagka sari-sari store, malaki puhunan dyan. Yung negosyo ko, 20 pesos lang ang puhunan ko nung araw. Yung lumpia ko saka yung kamote ko, nag-umpisa lang ako sa 20 pesos pag sari-sari store, 100,000 yan kapatid. Hindi naman tayo nagtatain ng pera. Ako, ang negosyo ko donut alam mo ang karanasan kong nakakuha ko sa donut, sis Luz? Opo. Ano po, Brad Eli? Brad Boy ng donut, mabili. Saka ang katulong ko, si Spining. Kaming tatlo lang. Si Brad Boy, si Spining, at saka ako. At saka si Brad Edong. Then titinda kami ng lumpia. Kung puro lumpia, nag-sideline ako ng donut. Yung donut, mabili rin. Kaya lang, pagod na pagod ako talagang magmasa ng donut. Ang ginawa ko, nilalagyan ko yung paa ko ng plastic, saka ako dinadamusak yung masa. Wala kasi akong gilingan, wala naman akong katulong. Nung minsan, umuwi ako sa Pasay, sa bahay namin, nakakalkula ko, pag uwi ko sa Pampanga, yung donut hindi na aabot. Kaya ang ginawa ko, sa Pasay pa lang nagmasa na ako. Tapos nilagay ko sa plastic. Yung anong tawag doon, yung paper bag nung araw. May mga paper bag nung araw na malalaki di nagbiyahe na ako. Nung ako'y nasa bandang Bukawi, mula Pasay kasi hanggang Guagua biyahe ko Nung ako'y nasa bandang Bukawi, napansin ko yung iminasa ko, sis Luz, umaapaw na doon sa doon sa paper bag. Hindi, umaapaw na. Medyo napupunit na yung paper bag. Ang ginawa ko, nilalamuta ko uli para bumalik siya sa dating liliit siya uli dahil nilamuta ko wala pa kami sa Malolos umumbok na naman ang pagkalaki-laki. Nabiyak yung supot. Kaya magmula sa Malolos hanggang Guagua, namumroblema ako ng malaki, nahihiya ako doon sa mga katabi ko dahil umaamo yung ang aking donut. At ako naman tiris ng tiris para Yun ang aking karanasan. Pero 20 pesos lang ang puhunan doon. Ang nagtataka naman ako dito sa kapatid, bakit kailangan pa yung two-way radio saka yung bakit may flashlight?
Ganun ba kalaki yung negosyo nila? Kapatid, pagka ganyang klaseng negosyo, hindi tayo pwede dyan. 10 lang kayong humingi, mamumulubi ko. Ay, naku, patawarin. Naalala ko tuloy yung aking donut, oh. Sa kagustuhan kong kumita, huwag kaming mawalan ng tinda na, kasi magbibiyahe ko, kalkula ko, pagdating ko sa Guagua, oras na. Hindi ko na matitimpla yung donut. Kaya bago ako umalis sa Pasay, nagtimpla na ako. Kaya lang talagang katakot-takot na magandang karanasan yung naranasan. Pisa ako ng pisa nung donut sa sasakyan. Hanggang makaabot kami sa Guagua, magkahalo na yung do at saka yung papel. Alam mo ba yung karanasan na yun, Sis Luz? Ngayon ko lang naikwento. Ngayon ko lang naikwento. Napakahirap talaga kumita ng pera. Mahirap kumita ng pera. Hindi ko na ikukwento yun. Ngayon ko lang naalala yun. Hindi ko makalimutan karanasan sa bus. Magmula sa Bukawi hanggang sa Guagua, Pampanga. Ewan ko kung may napagkwentuhan ako noon na iba ako ni si Brad Boy. Aga mahirap kumita ng pera. Kaya mahirap ipamigay yung pera. Mahirap ipamigay basta-basta pagka alam mong parang umaabuso yung iba. Nako, patawarin, kapatid. Sa sari-sari store kasi bawa bibili ka ng dilata, sardinas, palad na tumubo ka ng 50 sentimo sa isang latang sardinas o piso eh. Malaki na yun eh. Ang bibilin mo sardinas halimbawa 12 kulay berde, 12 kulay pula, yung maanghang Tapos bibili ka nung walang anghang at walang kamatis, anong tawag doon? Mackerel, Sardinas pa lang, malaki na ang puhunan sa tindahan eh. Yung mga mantika, malaki puhunan dyan eh. Kung ikaw ay magtitinda ng hindi sari-sari store, gagamit ka lang ng konting lakas, mas malaking kikitain mo. Kasi sa lumpia, kalahati tubo. Patawarin. At saka wag mo munang isipin yung two-way radio, saka yung flashlight. Dahil wala pa nga tayong negosyo. Patawarin. Have you ever